I'm 4 hours early for my flight kasi first time kong pumunta sa ibang bansa. Na super kabado pa. Kakatapos ko lang sa immigration. So here. Time check, it's 2:36 in the morning. And bakit na po piniplay yung home ni Reese? Baka po mag-relapse ako dito. Andito na ako sa Suvarnabhumi Airport. And nawawala ako. Okay, so ito pala yung Happy Reach and Super Reach naman yung exchange. But they're not yet open kasi alas 4 pa lang ng umaga dito. Nag-train na lang ako from the airport going to Payatay since ayun yung pinakamalapit na train station sa hotel ko. Para makamura din. From Payatay Station, I just booked a Grab car papunta sa hotel ko, which is Samson Street Hotel. And I booked this through the Agoda app. Bunk bed lang yung kinuha ko since ako lang naman mag-isa, be. Alangan naman mag-ano pa ako. Charot. Since I'm too early for my check-in time, pinayagan nila ako na ilagay muna yung mga gamit ko sa basement. Tapos, sinabi nila na pwede ko nang gamitin yung pool. So, naligo muna ang person kasi mahaba-haba ang lalakbayin ko mamaya. So, go! After visiting this temple, I decided to book a Grab bike or parang angkas papunta sa the Grand Palace, which is one of the most famous tourist spots here in Bangkok. And 500 baht yung ticket niya, which is around 700 in Philippine peso. Sobrang ganda. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa. Ay, ang hagod ko na, be. Ako na. Ang ganda yung mga pictures. Ang ganda yung mga pictures. After kong mag-temple hopping, nag-lunch muna ako dito sa Shine Pod. This is located beside Wat Po. And they sell the best pad thai na natikman ko dito sa Thailand. Tignan mo yung reaction. After lunch, I went back to the hotel para maligo ulit and mag-change outfit because I'm going to the Central World to see Taeyu. Oh my God, me, dark blue case, favorite ko yan. Nakita ko na yung Taeyu. As a risk taker. Pag di gumalaw yung Life 360 ko, alam niyo na ba? Dalawa insurance ko po. Today we're going to Ayutthaya. Ayan na naman si ate ko. Naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan. I'm here inside the Bangsu Grand Terminal Station and I bought a ticket going to Ayutthaya for only 20 baht. And while waiting for my train, kumain muna ako sa loob ng napakaanghang na noodles. Charis. Here's what it looks like inside the train. So, parang pupunta ka lang ng FTI, ganon. PNR FTI station. In-game na naman si Bakla. Oo, tignan nyo. Oh, oogs. In-game. Tapos na ako sa Wat, Mahat-hat, tsaka sa Wat at sa Buran. So, kakain na ulit. For the food. As a foodie and masipag maglakad, I'm so happy that I found this local eatery near Wat Ratchaborana. This place is famous for its authentic and delicious boat noodles. Sobrang rich nung flavor ng sabaw. After a long day in Ayutthaya, bumalik ako sa Bangkok to get a full body Thai massage kasi deserve ko yan, babe. I mean, nandito na rin naman ako sa Thailand, so why not get a Thai massage? And mag-food trip na naman. Bumili ng fake gentlewoman bag. Mag-pink wig. Kakatapos ko lang sa Platinum Night Market. And I'm heading back to the
Yung Platinum Night Market para lang siyang divisory. Nag-bus ako from Bangkok to Pattaya, and pagkababa, nagkukulit ako ng grab bike. Kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung walang angkas-angkas na ganyan. Pero ang kapalit for the Hogwarts kasi wala na namang helmet eh. At nung garden, ng ng lugar. So, mas okay talaga na nag-book ako ng sightseeing bus kasi hindi ko siya kakayanin. Tsaka kinain na ng oras ko yung biyahe papunta dito. So, halos 4 na oras. Dami kasing stop nung parang Yumi. Halang Asian Disney princess niya, pagod na. A simple picture of a man who is being very lazy while others are actively doing it. This way, we should always practice to do the things that we can do now and never postpone it to tomorrow, 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 tomorrow. Else tomorrow might never come. Tomorrow might never happen. After my short trip in Pattaya, bumalik na ako sa Bangkok. And dito ako sumakay sa North Pattaya bus station. And as usual, bumalik lang ako sa hotel para maligo at magpalit ng damit. And I went straight to Judge Fairs para kumain ulit. And matry itong viral live shrimp and live squid. Sa totoo lang, masarap sila. But for me, it's the sauce bee. Ang sarap, ang tamis, ang anghang, ang asim. Ang dami nangyari sa loob ng bibig ko. Ganun siya. For my day 4 here in Thailand, I decided to stay in Bangkok kasi marami pa akong hindi napuntahan at hindi nakainan. Sa tapat ng entrance ng Wat Arun, nag-rent ako ng Thai costume and nagpaayos ng buhok. And habang nagaganda-gandahan ako sa gilid, may mga lumapit sa akin mga men-chubi. Nagpa-picture, akala siguro nila lokal ako. Huy! Hindi ako ang tourist spot. Charot. After Wat Arun, nagpunta na ako sa Tep Samay, the top-rated pad thai place here in Thailand. And sulit naman siya for its price, pero kailangan mo pa siyang timplahan para makuha mo yung lasa na gusto mo. And beside Tep Samay, here's the famous J5. Pero hindi na ako nagtangkang pumila pa at sobrang haba. Hindi pa carry na budget ko yung crab omelette niya. Hindi na ako nag-try ng tuk-tuk. Ang mahal. Saka na yun pag may kasama na. And for my dessert, syempre, hindi ko na pinalagpas itong Korpanich mango sticky rice. Viva, balikan! After visiting the Bangkok Art and Culture Center, I booked a grab bike ulit papunta ng GMMTV. At nagbaka sakaling makakita ng mga BL actors kasi sila ang nagsalba sa amin ng best friend ko nung pandemic. For my last stop here sa Bangkok, I visited the famous Khao San Road para hindi mag-dance-dance para mag-food trip. Kasi when I travel, I mainly travel for food talaga. Hindi lang naman pang Instagram. And nakita ko dito si Ate Karil. She's my workmate before sa isang BPO company and nagpa-foot massage kami. And ayan, nagpabasag na ako ng pwedeng basagin dyan. Diyos ko, puro lamig yan. After Khao San Road, I went back to the hotel na para magpahinga kasi maaga pa yung flight ko for tomorrow. And hindi naman kasi ako na-advise na by pair pala dapat dito. So, uuwi na lang talaga ako ng Pilipinas. It's day 5 and my last day here in Thailand. Nag-check out na ako and nag-train pabalik ng airport. That's all for my Thailand trip, and I want to end this vlog by encouraging people who still has the luxury of time and the means to travel solo as well. This is my first out of the country trip, and it's such an empowering experience kasi di ba when you travel alone, you rely solely on yourself, which can be very challenging but also incredibly rewarding. Tsaka pag nagsa-solo travel, walang mangmamando sa'yo sa mga bagay na gusto mong gawin, sa mga lugar na gusto mong puntahan. Kahit matagal ka pa mag-makeup o
magkulot ng buhok, walang magagalit. Kasi ikaw ang boss baby girl. Charot. Bye-bye.